according to Romans 5 verse 20, our sin is great, but God's grace is greater. We are truly blessed dahil kahit tayo makasalanan, tayo ay kanyang tinanggap at patuloy na pinaparanas ang kanyang habag at pagmamahal. Kaya ngayon, lumapit tayo sa kanya at pasalamatan siya sa kanyang biyaya at kabutihan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat
sama-sama po natin buksan ang ating mga Biblia sa Awit chapter 123 verse 1 to 4. Panalangin upang kahabagan. Verse 1, ng aking pagmasid doon nakatungkon. Sa luklukan trono mo, O Panginoon. Tulad ko ay alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala, hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maaawa. Mahabag ka, Yahweh, kami kawaan, labis na paghamak aming naranasan. Kami hinahamak ng mga mayaman, laging kinukutya kahit noon pa man, na mapang-aliping taong mayayabang. Purihin po ang salita ng Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito na muli nagsama-sama kami upang alayan ka ng papuri, pasasalamat at pagsamba, at ang aming mga panalangin ay makarating po sa inyong paanan na may mabangong samyo, Panginoon. Marami pong salamat dahil hindi niyo po kami pinapabayaan at hindi niyo kami iniiwan, Panginoon, sa gitna na nangyayari sa bansa namin, sa mundo namin. Maraming po salamat sa pagsama niyo, sa inyong awa, sa inyong habag, sa inyong pag-iingat, sa inyong proteksyon sa bawat isa. At patuloy ka nga po kami na hinihingi ang inyong awa sa aming bansa, sa mundong ito, dahil tumataas na naman po ang case. Marami po na naman natamaan ng mga virus, mga natamaan ng lagnat o sipon. Humingi po kami yung inyong kagalingan sa mga natamaan, Panginoon. Lord, kayo po magpagaling sa kanila, Panginoon. Kayo po yung sa kahit anong karamdaman, dahil kayo po ang mapagpagaling na Diyos, Panginoon. Kayo po ang great healer sa lahat ng uri ng sakit, lahat ng karamdaman ay kaya niyo pong pagalingin, Panginoon. Kung ito ay aming isusuko sa inyong harapan, aming sasabihin sa inyong harapan, Panginoon, pagalingin niyo po ang bawat isa na nakakaramdam ngayon, Panginoon, na mga may sakit, na mga may karamdaman. Kaawaan niyo sila, Panginoon, at pagalingin. Patuloy niyo pong itago sa inyong likuran, inyong mensahero, na kayo po yung makita sa mga sasabihin niya, sa mga salita na babasahin niya, ay kayo po ang makita namin at marinig. Lord, patuloy po namin i-invite din ang inyong Holy Spirit na po magitna sa gawain na ito, Panginoon. Kayo lang po ang ma-center namin, kayo lang po ang madakila namin sa oras na ito. So, iyo po namin naalay ang oras na ito. Ang katagumpayan ay patuloy po namin kiniklaim na nanggagaling sa inyo. Maraming pong salamat. Ang bawat isa, ang worship team, Panginoon, bigyan mo rin sila ng kalakasan, Panginoon, upang makatugtog sila, makakanta sila ng maayos, Panginoon, at maging channel of blessing po sila sa kanilang congregation. Maraming pong salamat. Ang oras na ito ay binabalik po namin at inaalay sa inyo na may mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, at buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm chapter 113 verse 1 to 3. Praise the Lord. Praise the Lord, you His servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Psalm chapter 113 verse 1 to 3. the time to worship.
time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. We say, come, come. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 8. Sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Purihin po ang salita ng Diyos. Ngayon po ay sama-sama po tayong manalangin. Taas po natin yung ating mga kaloob. Yes, Heavenly Father, Ama, minsan pa po muli kami lumalapit sa inyo sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po, Ama, sa inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa patuloy pong kalakasan at mga biyaya, Lord, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa, sa bawat araw. Ama, sa mga oras na ito, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kaloob. Malaki man po ito or maliit. Sabi mo nga po, Ama, na
kung ano po yung bukal sa aming loob, ay yun pong ikakagalak, Ama. Lord, nais po namin itaas, Ama, yung mga nagkakaloob, Lord. Patuloy nyo nga po silang i-bless, Lord, at sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Balik nyo po, Ama, sa kanila, Lord, yung siksik, liglig at umaapaw, Lord, na pagpapala. Panginoon, naway mga kaloob na ito, Ama, ay maging kagamit-gamit po sa inyo, maging kagamit-gamit po, Ama, sa aming iglesia at sa mga taong maaabot po nito. Panginoon, tinataas din po namin, Lord, yung mga tao or pamilya, Lord, na nawalan po ng trabaho. Panginoon, dalangin po namin na ma-provide, Lord, yung mga needs po nila, especially financially po, Lord. Na ano man po, Lord, yung pangangailangan po nila ay matugunan po ito. Alam po namin, Lord, na may gagamitin po kayong mga tao upang matugunan po yung kanilang mga pangangailangan, Ama. Lord, sa mga pamilya rin po, Ama, na may sakit, we also pray for the provision, Lord, lalo na po sa mga gastusin, Lord, sa mga gamot or sa mga hospital bills, Ama. Panginoon, naniniwala po kami na kaya niyo po i-provide, Lord, basta po kami ay lalapit sa inyo, Ama. We also pray for the healing, Lord, ng bawat isa, Lord, na may sakit po sa mga panahon na to. Panginoon, ano man po, Lord, yung sitwasyon ng bawat isa ay itinataas po namin sa inyo. Panginoon, maraming salamat po dahil bagamat, Lord, na nasa sitwasyon po kami, Lord, na hindi po namin alam ang aming gagawin, ay naroon po kayo at patuloy po kaming ginagabayan at sinasamahan. Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala, Lord, yung bawat bagay na meron po kami at aming bagay, Lord, na kinakarap po namin ngayon. Maraming salamat po muli sa paggabay ninyo sa bawat isa. Ito po ang panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang 2022 po sa ating lahat. Salamat sa Diyos na nandito po tayo muli para ipagpatuloy ang ating pagpupuri at pagsamba at parangalan po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa 2022 po ay tinatanaw din natin ang magagandang plano natin sa ating mga buhay. Naniniwala po ako na meron na kayong magandang plano ngayong 2022. At siyempre yung mga hindi magagandang plano, wag na po na natin yung gagawin kasi makakasama din sa atin. At higit sa lahat, nais po nating ibahagi ngayon na ang Diyos ay may maganda ring plano sa buhay po natin. Kung ang Panginoong Yesus talaga ang Panginoon ng ating buhay, dapat i-claim po natin ang sinasabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verses 11 to 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko, sabi ng Diyos, para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag sa akin, sabi ng Diyos, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako at ako inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So napakaganda po yan na plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi para sa ating kasasama, kundi sa ating kabubuti.
At kung tayo po ay miyembro na ng church, dahil tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin, naging kabilang tayo sa church, ay nais din natin ibahagi ngayong araw na ito ang magandang plano po ng church para sa atin na kinuha po natin sa 3 mahalagang core values o pinahahalagahan po natin sa Blessed in Christ Church. Madali rin po siyang tandaan kasi kung sa English, meron pong 3 letter G's o kung sa Tagalog naman 3 letter P o pa sa Tagalog, di po ba? So ang una po sa pinapahalagahan natin at nawa po ay maging bahagi din ng plano ng buhay natin ay yung glorify God. Ano man ang ating ginagawa. Sa Tagalog po, sa P ay parangalan ang Diyos. Yan po ay kinuha natin sa unang Korinto, kabanatang 10 mula sa talatang 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya dito po sinasabi na ano man yung ating gagawin na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos, yun po ang ating gagawin. Kung may mga ginagawa tayo na hindi mapaparangalan ng Diyos ay hindi na po natin yun gagawin. At kahit yung mga pinakasimpleng bagay na ginagawa natin sa araw-araw, yung pagkain, sabi po rito, at pag-inom, ay pwede po natin gawin para sa ikararangal ng Diyos. At mamaya po tatalakayin pa nating mabuti yan. Ang pangalawa po nating G ay yung grow in Christ. Yan po ang pinapahalagahan natin at pinapahalagahan din ng Diyos at dapat pahalagahan din natin sa ating buhay bilang Kanyang mga anak na patuloy tayong lalago sa Kanya sa pamumuhay at maging po sa kabanalan. Sa Tagalog po ay paglago. Yan po ang pangalawang P. At yan po ay makikita natin sa Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi po, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. So yan po ang pangarap ng Diyos sa atin. At nawa po sa 2022 ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating paglago at makita ng ating Diyos Ama na nagiging mas katulad tayo ng Panginoong Yesus sa pamumuhay at maging sa paglilingkod sa Kanya. Ang pangatlo po nating pinapahalagan ay yung go and make disciples for Christ. Sa Tagalog po ay paghayo. Yan po ay kinuha natin sa Matthew 28 verses 18 to 20 na sinabi na ng Panginoong Yesus na ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. Make disciples of all nations. At bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Yun po yung tema natin ng nakaraang taon, di po ba kasama natin ang Diyos. So maging sa atin pong paghayo, sa ating going, ay sasamahan po tayo ng Diyos. So yan po yung 3 mahalagang core values po natin na dapat nating isama sa plano. Dapat nga yan ang pangunahing plano natin sa ating buhay. At ngayon balikan po natin yung una. Yung una nga po, ano po ba yun? Di ba yung glorify God. Glorify God o sa Tagalog ay parangalan ang Diyos. So, nawa po sa pamumuhay natin sa mga kabataan na ngayon ay nakikibahagi sa ating online worship. Kung kayo po ay nag-aaral, hindi naman masama yung sinasabi natin, nag-aaral ako para matupad yung aking pangarap sa buhay o nag-aaral ako para sa magandang kinabukasan ko. Meron nga po nasabi na yung pag-aaral at yung tayo nakatapos ay isang daan o isang bukas na pintuan para makalaya tayo sa kahirapan. Maganda po yan. Pero hindi lang dapat yun sabihin natin. Dapat sabihin natin, nag-aaral ako, gusto kong makatapos dahil gusto kong parangalan ang Diyos. Yun po yung pinakamahalagang, pinakamataas na layunin natin maging sa pag-aaral. Halimbawa po, yung mga young couples o mga young adults, sabi nila, kami naghahanap buhay para sa aming pamilya. Kami ay naghahanap buhay para merong kaming panggasto sa araw-araw. Maganda rin po yan na layunin, hindi naman siya masama. Pero meron pang mas mahalagang layunin at yung sinasabi natin na kaya tayo nagtatrabaho ay para tayo ay para maparangalan natin ng Diyos maging sa ating mga pagtatrabaho sa araw-araw, sa lahat ng ating ginagawa. Ganon din po sa mga magulang nag-aasikaso ng kanilang mga anak.
Halimbawa po yung pag-aalaga ng anak, pagtrabaho sa bahay, mga gawaing bahay, paglalaba, pagluluto. Yan po. At marami pa pong iba na napakahalaga din ay dapat gawin natin para sa karangalan ng Diyos. Hindi lang natin sabihin, ginagawa ko ito para sa aking pamilya, di po ba? Dapat ay ginagawa din natin para sa Diyos. So in other words, lahat po na nais natin sa taong 2022 and beyond, lahat ng ating gagawin ay talagang dahil nga lamang sa pinakamahalaga ay sa karangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At maging po sa pagpo-post natin, maging sa social media, di po ba? Nagpo-post tayo doon, naglalagay tayo ng mga larawan, naglalagay po tayo ng mga comments. Dapat yun ay gagawin natin para sa karangalan ng Diyos. Kaya bago po natin i-click, titingnan natin, sabi natin, ito ba ay magbibigay ng karangalan sa Diyos? Kung hindi, sabi nga, huwag na nating ipopost kasi hindi siya makakabuti. So ito po ang ating panalangin at patuloy na pag-aaralan sa buwang ito, na sa lahat ng ating ginagawa ay maparangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa nga po yung paglago o yung growing in Christ. So nanawagan po tayong muli na sa paglago natin ay lagi nating iisipin at ipapamuhay yung 6 lifestyle na sinusulong pa rin po natin. Ulitin po natin yan. Ang unang lifestyle, yung lifestyle of worship o pagsamba. Pangalawa, lifestyle of devotion o pagbubulay ng salita ng Diyos. So meron po tayo uling daily devotion na ipinamimigay sa CDC at ito po naway gamitin natin araw-araw sa ating paglago. Kung wala naman, meron pang mga iba o kaya magbasa tayo ng isang chapter sa Bible araw-araw. So devotion, tapos po yung lifestyle of prayer, lalago pa tayo sa pananalangin. Tapos pang-apat po yung lifestyle of discipleship, yung patuloy pong pakikibahagi nga sa paglago bilang na sama-sama. Tapos po yung lifestyle of mission and evangelism, yung paghayo po natin, at saka panghuli yung lifestyle of giving na maging daan po ito ng ating paglago. Kaya nawa po ito yung ating ipamuhay at dalangin din natin na kahit nung nakaraang taon ay naging mas malago na tayo at mas katulad na tayo ng ating Panginoong Hesus. So dapat po yun ang tatanong natin bago matapos ang taon o pagsisimula ng taon. Ako ba ay naging mas malapit pa sa Panginoong Hesus kaysa nung nakaraang taon? Kung ngayon po, sa pag-iisip natin, parang mas nalayo tayo sa Panginoon, ay there's something wrong, di po ba? Dapat habang lumilipas ang panahon at binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon at mga taon sa buhay natin, ay dapat magiging mas katulad tayo ng ating Panginoong Hesus sa paglago sa pamumuhay at maging po sa paglilingkod sa Kanya. Ito po rin ang ating susulong sa 2022. Ang ating tema po sa Blessed in Christ. At panghuli po ay yung ating pong paghayo at gagawin nating alagad ang lahat ng tao. Kasi nga sabi diba, go and make disciples. Kaya po yung tunay na sumasamba sa Diyos at gusto niyang maparangalan ng Diyos, yung tunay pong lumalago at nagiging katulad ng Panginoong Hesus, magkakaroon po siya ng puso na gusto niya ring ibahagi sa iba ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sa magkagayon, marami pa mga tao magiging mga tagasunod ng Panginoong Hesus. At ganun po ulit, babalik, mapaparangalan pa ang Diyos. Kung babalikan nga po natin yung unang Kapaskuhan, di po ba, isa sa pinagbulayan natin yung mga pagpapatotoo ng mga unang nakasaksi o naging mga tauhan o unang Kapaskuhan. In fact, bago pa nga po yung pagdating ng Panginoong Hesus, marami pong mga nag-witness na o mga witnesses. Maging po yung mga propeta sa lumang tipan na pag-aralan natin, sila Isaiah, sila Jeremiah, ay makita po natin nagpahayag na sila na darating na nga ang tagapagligtas. At nung pinanganak na nga ang Panginoong Hesus, ang una pong nagbalita dahil wala pang nakakaalam, maliban sa langit, ay bumaba ang isang anghel. At siya po ay nagpatotoo, nag-witness siya at sinabi niyang sa mga pastol na nung nagpakita siya at natakot yung mga pastol, ang sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat dala ko ang isang mabuting balita na magdudulot ng kagalakan sa maraming mga tao. Sapagkat isinilang na sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya yun po yung unang testimony, di po ba, galing sa angel, tapos narinig ng mga pastol. Nung napatunayan nila, nakita nila doon sa
pinagsabihan sa kanila doon sa kulungan nga ng hayop at saka sa sabsaba, nandun nga ang tagapagligtas. Sila ay nagpupuri sa Diyos, pinarangalan nila ang Diyos, pagkatapos po binahagi nila yung mabuting balita. At by the way po, di po ba, pagkatapos ng balita ng anghel ay marami pong hukbo na galing sa kalangitan, mga anghel na nagpupuri sa Diyos at sabi nila, "Glory to God in the highest." So yun po yung ating tema, maparangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Pagkatapos sabi po ay, "Peace on earth." Kasi po kaya po yung mga anghel ay nagagalak at nagpuri sa Diyos kasi nakita nila ang isang pinakamahalagang ginawa ng Diyos ay yung binigay niya nga ang kanyang bugtong na anak at tapos ang Panginoong Yesus ay pinanganak dito sa mundo para nga tubusin tayo sa ating kasalanan. At ang tugon po ng mga anghel ay parangal sa Diyos o glorify God by saying, "Glory to God in the highest." Ganun po ang tugon ng mga pastol, di po ba? At sila po pagkatapos ng binalita nila ang mabuting balita. Kaya nga po yung tunay na sumasamba sa Diyos, yung tunay na ang layunin niya ay maparangalan ng Diyos, to glorify God, ay talagang magkakaroon din siya ng puso na to go and make disciples of all nations. Ang sabi nga, ang tunay na worshiper ay magiging tunay ding witness ng ating Panginoong Jesus. At maging po yung mga pantas, di po ba, nung sila ay sumamba, nanikluhod sa harapan ng Panginoong Jesus at sumamba sa Panginoong Yesus, naniniwala po ako na binalita rin nila sa maraming mga tao. At maging po yung Diyos, nung wala pong magtuturo sa mga pantas, ang Diyos ay nagpadala ng tala para makita nila ang pastol. At nawa po tayo muli nating ulitin na sa taong 2022, parang tayo na magiging mga anghel sa mga tao ngayon at na magbabalita at para na rin tayo mga tala na magbibigay ng liwanag sa maraming mga tao sa taong ito. Kaya po ito yung ating sa puso, ito po yung ating isa sa buhay, ito yung ating pahalagahan sa 2022. So ulitin po natin na meron 3 G, glorify God, grow in Christ, tapos go and make disciples. Sa Tagalog po, parangalan ng Diyos sa ating buhay. Pagkatapos po ay paglago na katulad ng Panginoong Yesus sapagkat dito tayo itinalaga. At pagkatapos po paghayo. At itong 3 na ito ay atin pong dapat na ipamuhay, panalangin natin, ulitin natin na makita sa ating buhay. Sapagkat ang mga bagay po na ito ay talagang pinahalagahan ng Diyos. Kaya nga po merong Christmas, hindi po ba pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po sa ating kaligtasan. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagkatapos. Amang banal, salamat po o Diyos sa pasimula ng taon ng 2022. Ama, tinataas po namin sa iyo, o Diyos, ang aming mga papuri, pasasalamat, pagsamba. Na sa taong ito, Panginoon, o Diyos, nandito ang iyong mga anak. Patuloy, o Diyos, samahan, palaguin sa pananampalataya. Magkaroon ng panibagong dedication, panibagong direction, panibagong desire to follow you, O God. Sapagkat yun ang nais mo, Panginoon. Magkaroon kami ng perfection habang hinihintay namin ang araw na yon na kami po, O Diyos, ay muling magbabalik. I-bless mo po ang bawat isa. O Diyos, samahan mo kami sa journey sa 2022. O Diyos, ilayo ang bawat isa sa panibagong banta ng bagong variant ng COVID-19 in Jesus' name. Kami po, O Diyos, ay sa iyo nananampalataya at pinagkakatiwala sa iyo ang bawat isa. Ang kagalingan sa may mga karamdaman in Jesus' name. O God, ang hanap buhay ng bawat isa, i-bless mo po ito, Panginoon. Ang negosyo, Panginoon, ng iyong mga anak, sa iyo namin itinataas, o dakilang Diyos. Ang kalusugan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala. At ilayo mo po kami, o Diyos Ama, sa banta ng bagong variant na ito, in Jesus' name. O God, at nabalitaan namin, magkakaroon muli ng level 3, o Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon. Kahabagan mo po ang bansang ito at ilayo, o Diyos, matuto sa mga
nagdaang araw, Panginoon, at magbalik loob sa iyo. Sa iyo namin, Ama, pinagkakatiwala. O dakilang Diyos, ang bansang ito, dalangin po namin ang paghahari mo, Panginoon. Lumago ang ekonomiya, o Diyos, sa kabila po ng may mga magle-level 3 na naman kami. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang iyong church, Panginoon. Ang buong Blessed in Christ by Grace Church. Ang batasan, Panginoon, in Jesus' name. O Diyos, magkaroon na po, Panginoon. Makumpleto na po, O Diyos. Dalangin namin na matapos na po ang church building, Panginoon. Para sa iyong mga anak, Panginoon. Sa mga bata, O Diyos, na handang mag-aral ng mabuting balita. I-bless mo po, O Diyos, ang bawat isa. Salamat po. I-bless mo ang bawat pamilya. I-bless mo po, O Diyos, ang aming mga anak, ang aming mga apo. In Jesus' name, O God, at gamitin mo po ang church na maging ilaw, magsilbing liwanag sa mundong nadidiliman. Samahan mo po ang bawat isa at sa simula ng taon, patuloy na iparanas mo at ibuhos mo po, O Diyos, ang masagana mong pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ito po aming panalangin. Amen.